Naitanong niyo na ba sa inyong sarili kung bakit ang isang tila walang malay na ugali ang pag-inom ng tubig bago matulog ay maaaring tahimik na nagtutulak sa inyong puso at kalusugan sa bingit ng panganib? Kung ngayong gabi ay nagbabalak kayong kumuha ng isa pang baso ng tubig bago sumampa sa kama, nakikiusap ako, huminto muna kayo ng ilang minuto. Dahil ang pag-inom ng tubig bago matulog ay hindi lamang nagiging dahilan kung bakit pabalik-balik kayo sa banyo buong gabi na pumuputol sa inyong tulog, kundi sa mas malalim na dahilan, maaari itong lumikha ng seryosong pasanin sa inyong puso at buong sistema ng sirkulasyon, isang bagay na hindi gaanong naipapaliwanag sa maraming nakatatanda. Ito ay hindi pananakot lamang. Ayon sa isang pag-aaral na tumagal ng 15 taon mula sa isang nangungunang heart center sa mundo, ang mga taong gumigising upang umihi ng 2 o higit pang beses bawat gabi ay may halos dobleng panganib na magkaroon ng sakit sa puso kumpara sa mga taong tuloy-tuloy ang tulog. Mas nakababahala, sa bawat 10 na nakatatanda, 7 ang tahimik na nakakaranas nito. Ngunit ang higit na bumabagabag sa akin ay ang sanhi nito ay hindi lamang dahil sa edad. Ang pagtanda ay kondisyon lamang, pero ang mitsa ng problema ay ang mga nakasanayan nating gawi na akala natin ay mabuti para sa kalusugan. Naranasan niyo na ba ito? Gigising kayo ngayong gabi ng 1 beses, tapos 2, minsan 3 o higit pa. Kung madalas itong mangyari, bigyan niyo po ito ng pansin. Dahil ang inyong katawan ay nagpapadala na ng early warning signal. Marami ang nag-aakala na, matanda na ako, normal lang ang umihi sa gabi, tiisin na lang. Sa totoo lang, noong nagsisimula pa lang ako, ganoon din ang aking iniisip. Ngunit matapos ang 25 taon ng paglilingkod bilang doktor, lalo na sa mga may edad na, at matapos gamutin ang libu-libong pasyente dito sa Pilipinas, naunawaan ko na hindi ito ganoon kasimple. Ang pag-ihi sa gabi o nocturia ay hindi lang issue ng pantog bladder. Ito ay mahigpit na konektado sa puso, utak, at panganib ng pagkatumba sa dilim. Ang nakalulungkot, karamihan sa inyo ay hindi nabibigyan ng sapat na gabay, samantalang ang solusyon ay napakasimple. Hindi kailangan ng mamahaling gamot, hindi kailangan ng operasyon, at lalong hindi kailangan maospital. Kailangan lang ng isang maliit na kutsara ng isang bagay na matatagpuan sa halos lahat ng kusina sa Pilipinas. Kung gagamitin ng tama at sa tamang oras, malaki ang magiging pagbabago sa inyong katawan. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 7 mahalagang punto. 1. Ang 3 malalim na sanhi ng pag-ihi sa gabi na madalas makaligtaan. 2. Ang mga estatistika at maling akala tungkol sa sakit ng pagtanda. 3. Ang tunay na panganib ng paggising sa gabi para sa puso at pagkatumba. 4. Ang 5 karaniwang pagkakamali na ginagawa ng marami sa inyo. Labang ba? Ang siyentipikong paliwanag kung bakit ang isang maliit na kutsara ay may malaking epekto. Low, ang konkretong paraan kung paano ito gawin sa bahay ng ligtas. 7. At mga simpleng gawi para dumoble ang bisa nito. Ako po si Dr. Magtanggol Po, isang doktor na inilaan ang 35 taon ng buhay sa pag-aalaga sa kalusugan ng mga nakatatanda. Sa aking klinika, marami na akong nakitang sumuko na lang dahil akala nila ay bahagi ito ng katandaan. Tuwing nakikita ko ito, labis akong nasasaktan. Pero doon ko rin nasaksihan ang pagbabago ng buhay ng marami dahil lang sa pagtatama ng isang maliit na gawi bago matulog. Bago tayo magsimula, nanonood ba kayo ngayon habang nasa kama o nasa sofa? At anong oras na ngayon dyan? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Para sa akin, bawat isa sa inyo ay mahalagang nakatatanda na dapat pahalagahan. Sana ay tapusin ninyo ang video na ito para hindi ninyo ma-miss ang mga bagay na tunay na magpoprotekta sa inyong kalusugan. Unang bahagi, 3 pangunahing sanhi ng pag-ihi sa gabi. Mga kababayan, upang makontrol ang pag-ihi sa gabi, kailangan muna nating tingnan ang mga sanhi sa loob ng katawan at hindi lang basta sabihing dahil uminom ng maraming tubig o dahil matanda na. Sa katunayan, ang pag-ihi sa gabi ay isang biological signal na nagpapakita ng pagbabago sa hormones, nerves, at sirkulasyon habang tayo ay tumatanda. Ang unang dahilan, ang pagbaba ng antidiuretic hormone ADH. Sa ating katawan, mayroong isang mekanismo na parang factory manager sa gabi. Ang trabaho nito ay utusan ang kidney batuna,
oras na ng pahinga, bawasan ang paggawa ng ihi. Sa medisina, ito ay kontrolado ng ADH hormone. Pinapanatili nito ang tubig sa katawan para tuloy-tuloy ang tulog natin. Noong bata pa tayo, malakas ang manager na ito. Malinaw ang utos kaya alam ng kidney kung kailan magtatrabaho at kailan magpapahinga. Pero sa paglipas ng panahon, lalo na pagkalampas ng edad 60, humihina ang signal ng hormone na ito, parang boses na namamaos at humihina. Dahil dito, mali ang naiintindihan ng sistema. Ang resulta, ang pabrika ng ihi ay tuloy-tuloy ang trabaho buong gabi kahit dapat sarado na. Ang nakababahala ay hindi lang ang paggising nyo, kundi ang kidney ay hindi nakakapagpahinga. Kapag tuloy-tuloy ang pagsala ng kidney, naiipon ang mga dumi sa maliliit na ugat nito na nagpapabilis sa paghina ng kidney function. Kaya ang pag-ihi sa gabi ay babala na ang inyong kidney ay overloaded. Ang ikalawang dahilan, ang pagbabago ng ugali ng pantog o overactive bladder. Noong bata pa, ang pantog ay parang kalmadong kaibigan. Kaya nitong mag-ipon at maghintay hanggang sa mapuno bago magbigay ng signal sa utak. Pero pagtanda, ang mga nerve sa pantog ay nagiging sobrang sensitibo. Kahit wala pang kalahating baso ang laman, nagpapadala na ito ng signal sa utak na kailangan ng umihi ngayon din. Magugulat kayo ng gising tatakbo sa CR, pero pag-ihi nyo, kakaunti lang naman. Ang interesante dito, ang salarin madalas ay ang blood sugar, kahit sa mga walang diabetes. Habang natutulog, gumagamit pa rin ng enerhiya ang katawan. Pagdating ng madaling araw, bumababa ang asukal sa dugo at ang utak ay nakakaranas ng kakulangan sa gasolina. Imbes na gisingin kayo dahil sa gutom, ang ginagawa ng utak ay ginagalaw ang pantog bilang false alarm para mapilitan kayong gumising. Kaya marami ang nakararamdam ng bilis ng tibok ng puso at gising na diwa pagkatapos umihi. Sa totoo lang, gutom at pagod ang utak nyo noon, hindi puno ang pantog. Ang huling dahilan, ang sistema ng pag-alis ng tubig o fluid distribution. Sa umaga, kapag nakatayo o nakaupo kayo ng matagal, ang tubig sa katawan ay bumababa sa paa dahil sa gravity. Mapapansin nyo ito sa bakas ng medyas o ang pagsikip ng sapatos sa hapon ang tinatawag nating manas. Pagdating ng gabi at humiga na kayo, wala na ang gravity na humihila sa tubig pababa. Ang tubig na naipon sa binti ay babalik sa puso at kidney. Mabibigla ang kidney sa dami ng tubig na bumalik, kaya kailangan itong magtrabaho para ilabas ito. Ang resulta, ang mana sa umaga ay nagiging ihi sa gabi. Kaya ang pag-ihi sa gabi ay resulta ng maraming mekanismo, hindi iisa lang. Kapag naintindihan nyo ito, malalaman nyo na ang tamang pagkain at lifestyle ang susi, hindi lang basta pagtiis. Ikalawang bahagi, estadistika at maling akala sa sakit ng pagtanda. Mga kababayan, sa 35 taon ko bilang doktor, ang pinakanakalulungkot ay hindi ang numero, kundi ang tahimik na pagtanggap ng mga tao. Ayon sa mga survey, sa mga lampas 55 anyos, nasa 67% ang gumigising ng 2 beses o higit pa para umihi. Malaking porsyento ito, pero tinatanggap lang ito ng karamihan bilang batas ng pagtanda. Pagkalampas ng edad 70, nawawala na ang pagkakaiba ng araw at gabi sa katawan ng 8 sa 10 tao. Ibig sabihin, hindi na alam ng katawan kung kailan magpapahinga. Dito sa Pilipinas, marami akong pasyenteng gaya ni Mang Ben, 68 taong gulang, taga Quezon City. Gabi-gabi siyang gumigising ng 3 beses. Pagod na pagod at hindi maganda ang gising sa umaga. Akala niya ay dahil sa prostate, dahil iyon ang sabi ng mga kapitbahay. Pero nung sinuri ko, bahagya lang ang laki ng prostate niya. Ang problema ay ang kanyang biological clock o orasan ng katawan ay sira na. Madalas kong inihalin tulad ng katawan ng matanda sa isang lumang orasan na deka-dekada nang ginagamit. Umaandar pa sa labas, pero sa loob pudpud na ang mga gear, kaya nalilito na ito sa araw at gabi. Sa una, tahimik lang ito. Putol-putol na tulog lang, pero habang tumatagal, nire-rehistro ng utak na ang gabi ay oras ng trabaho hindi pahinga. Ito ang maling akala. Matanda na kasi, kaya ganyan. Sa siyensya, ang pag-ihi sa gabi ay hindi kapalaran, kundi senyales na nawawala sa tono ang katawan. Kung hahayaan lang, hihina ang memorya,
tataas ang risk ng high blood at masisira ang kidney. Ang mensahe ko, intindihin para hindi lang tiisin. Ikatlong bahagi, dalawang panganib, puso at pagkatumba. Ito po ay seryosong usapan. Ang pag-ihi sa gabi ay may dalang panganib sa buhay. Una, ang puso. Sa malusog na katawan, kapag tulog, bumababa ang blood pressure ng 10,020% para magpahinga ang puso. Pero ayon sa pag-aaral, 57% ng mga may nocturia ay hindi bumababa ang presyon. Para bang ang puso ninyo ay isang jeepney na dinala sa garahe pero nakaandar pa rin ang makina buong gabi, masisira ito agad. Ang mga taong laging gising sa gabi ay may mas mataas na panganib ng heart attack at stroke kumpara sa mga tuloy-tuloy ang tulog. Lalo na sa oras na alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, 4 talangama, dyan madalas nangyayari ang mga atake. Pangalawa, ang pagkatumba. Sa gabi, mahina ang ilaw, groggy pa kayo, at pwedeng bumaba ang BP, pagtayo orthostatic hypotension. Ang paglalakad papuntang banyo ay delikado. Nasa 40% ng mga nababalian ng balakang hip fracture sa mga senior citizen ay nangyayari habang papuntang CR sa gabi. Naalala ko si Aling Nena, 62 anyos, taga Cavite. Napakaliksi niya dati. Isang gabi, nadula siya papuntang banyo. Nabali ang balakang. Mula noon, takot na siyang kumilos at naapektuhan ang buong pamilya. Nakakatakot ang istatistika. Ang mortality rate o namamatay sa loob ng isang taon matapos mabalian ng balakang ay umaabot sa 21%. Kaya pakiusap, tingnan nyo ang bahay nyo. May ilaw ba papuntang banyo? Madulas ba ang sahig? May nakaharang ba? Ang pag-iwas sa disgrasya ay ang pinakamagandang gamot. Kung sa tingin nyo ay mahalaga ang paalalang ito, paki-comment ang number 2 sa ibaba. Ika-4 na bahagi, pagwawasto sa 5 maling akala. Sa 35 taon ko bilang doktor, narito ang mga maling paniniwala na kailangan nating itama. 1. Huwag uminom ng tubig sa gabi. Ito ang pinakamaling akala. Kapag kulang sa tubig, nagiging matapang at concentrated ang ihi. Iritadong-iritado ang pantog dito kaya lalo kayong naiihi. Ang solusyon ay uminom ng sapat, huwag mag-dehydrate. Isang maliit na baso ng tubig ay sapat na. 2. Basta iwasan ang kape, okay na. Ang totoo, ang alak ang mas masama. Maraming lolo ang umiinom ng kaunting alak o beer para pampatulog. Mali po. Pinipigilan ng alcohol ang ADH hormone kaya tuloy-tuloy ang ihi nyo. Pabilis din ito ang tibok ng puso. Kung may iwasan, alak iyon, hindi lang kape. 3. Ganyan talaga pag matanda. Mali. Ang pagpapabaya ay isang desisyon. May mga 70 anyos na maayos ang tulog dahil maayos ang lifestyle. Huwag isisi sa tadhana. 4. Pag naiihi, ilabas agad baka magkasakit. Kung konting ihi lang, huwag sanayin ang pantog na ilabas agad. Ang pantog ay muscle. Kailangan itong itrain. Kung laging takbo sa CR, liliit ang kapasidad ng pantog. Subukang ipitin ng konti bladder training kung kaya naman. Number 5. Kailangan ko ng gamot. Higit 60% ng kaso ay naaayos ng lifestyle change. Ang gamot pampatulog ay delikado sa matatanda, nakakahilo at prone sa tumba. Minsan, mas epektibo pa ang pulot honey kaysa tableta. Ika-5 bahagi. Ang 1 spoon method para ang 1 kutsara. Ito ang pinakapraktikal na parte. Tinatawag ko itong paraang 1 kutsara bago matulog. Ang basehan nito ay ang autonomic nervous system, ang accelerator gising at brake tulog. Sa matatanda, mahirap nang mag-shift mula gising papuntang tulog. Ang susi ay ang blood sugar sa gabi. Kapag bumagsak ang asukal sa madaling araw, nagpapanik ang utak, gigisingin kayo nito sa pamamagitan ng pantog. Ang 1 spoon method ay para panatilihing stable ang sugar, para payapa ang utak. Pumili lang kayo ng ISA sa tatlong ito, 30,045 minuto bago matulog. 1. Purong pulot honey. Isang maliit na kutsarita, huwag haluan ng tubig. Ang honey ay may tamang balanse ng glucose at fructose na nagpapatatag ng sugar ng dahan-dahan. Tumutulong din ito sa paggawa ng melatonin para sa tulog. Ito ang pinaka-epektibo para sa akin. Pero sa mga may diabetes,
kumonsulta muna sa doktor. 2. Saging. Kalahating saging, gaya ng latundan o lakatan. Mayaman sa magnesium at potassium na nagpaparelax ng muscle at nerves, hindi mabigat sa tiyan. 3. Almonds. Mga 7 piraso, may good fats at protein na nagbibigay ng dahan-dahang enerhiya sa utak buong gabi. May magnesium din ito. Tandaan, ang katawan ng matanda ay hindi dapat pilitin, dapat itong kuluin o i-reassure. Ang isang kutsara ay senyales sa utak na ligtas tayo, may enerhiya tayo, matulog na tayo. Kung nagustuhan nyo ito, mag-comment ng number 4 sa ibaba. Ika-6 na bahagi. 6 na prinsipyo at kwento ng buhay. Para gumana ang method na ito, sundin ang 6 na patakaran. 1. Tamang oras. 30,040 minuto bago matulog para maabsorb ng katawan at kumalma ang utak. 2. Tamang dami. 1 kutsarita lang. Sobra ay masama. 3. Walang tubig. Kainin ang honey o almond ng direkta. Huwag sabayan ng maraming tubig para hindi mapuno ang pantog. 4. Tuloy-tuloy. Gawin ng 7 hanggang 14 na araw. Huwag mainip. Number 5. Mag-record. Ilista kung ilang beses kayo gumising para makita nyo ang improvement. 6. Safety first. Kung may dugo sa ihi, biglang pagpayat o matinding sakit ng likod, magpa-check up agad. Hindi ito pamalit sa doktor kung may malalang sakit. Isang kwento. Si Aling Rosa, 73 anyos, nakatira sa probinsya ng Laguna. Dati, 3 beses siyang gumigising. Masakit ang tuhod, mainitin ang ulo dahil kulang sa tulog. Tinuruan ko siyang uminom ng 1 kutsaritang honey gabi-gabi at bawasan ng tubig bago matulog. Matapos ang 2 linggo, 1 beses na lang siya gumigising. Ang sabi niya, hindi lang tulog ang bumalik, kundi ang kanyang payapang isip. 7 bahagi, paano gamitin ang honey ng tama 3x mas epektibo. Mga kababayan, mag-ingat sa pagpili ng honey. Sa supermarket, maraming honey na puro asukal at syrup lang. Walang bisa yon. Hanapin ang wild honey o purong pulot pukyutan. Kung ang carbon isotope ratio nito ay mababa sa 22:5, iyon ay tunay. Pero simplehan natin, bumili sa mapagkakatiwalaang source. Paano gamitin? Oras, 30,040 minuto bago matulog. Dami, 5 ml o 1 maliit na kutsarita. Paraan, hayaang matunaw sa dila. Huwag lunukin agad. Maraming ugat sa ilalim ng dila na direktang nagdadala ng nutrients sa utak. Huwag initin. Huwag ilagay sa mainit na tubig, mawawala ang bisa ng enzymes. Para sa mga diabetics, 7 pirasong almonds ang ipalit sa honey. Ang magnesium nito ay nagpaparelax ng pantog. Bigyan ko kayo ng assignment. Mag-umpisang mag-journal o magsulat ngayong gabi. Ilista ang beses ng paggising. Pag nakita niyong nababawasan ito, lalo kayong gaganahan. Kung handa na kayong subukan ito, mag-comment ng number 6 sa ibaba. Ito ay pangako nyo sa inyong sarili. 8 bahagi, mga gawi sa araw at gabi. Hindi sapat ang isang solusyon lang, dapat holistic. Sa gabi, kumain ng hapunan bago mag-alas 7, matulog ng nakatagilid sa kaliwa, nakakatulong ito sa sirkulasyon at bawas pressure sa pantog. Iwasan ang cellphone at TV 1 oras bago matulog. Ang blue light nito ay nagnanakaw ng antok. Sa araw, paaraw, 20,000 tanti minuto bago mag-alas 9 ng umaga, inaayos nito ang body clock. Inom ng tubig. 70% ng tubig ay inumin sa umaga at tanghali. Bawasan na pagdating ng hapon. Exercise. Maglakad-lakad at gawin ang Kegel exercises para tumibay ang muscle ng pantog. Siesta, ang pag-idlip sa hapon ay dapat 20 minuto lang at bago mag-alas 3. Kung sosobra, hindi na kayo aantukin sa gabi. Ang katawan ng matanda ay parang hardin na dumaan na sa maraming bagyo. Kailangan ito ng araw-araw na pag-aalaga. Kung kayo ay nanonood pa hanggang ngayon, mag-comment ng number 8. Senyales ito na seryoso kayo sa inyong kalusugan. Mga kababayan, ang pag-ihi sa gabi ay hindi sentensya ng katandaan. Ito ay senyales na kayang-kayang ayusin. Maraming Pilipino na ang nakaranas ng ginhawa sa pamamagitan ng paraang 1 kutsara at tamang disiplina. Sa yugtong ito ng buhay,
Tapos na kayo sa pagsasakripisyo para sa anak at trabaho. Oras na para sarili naman ang alagaan ninyo. Ang pagtulog ng mahimbing ay hindi pagiging makasarili. Ito ay responsibilidad nyo para mas matagal kayong makasama ng inyong mga mahal sa buhay. Ako po si Dr. Magtanggol Po, inyong doktor at gabay sa kalusugan. Kung nakatulong ito, paki-like at subscribe sa ating channel para sa marami pang tips tungkol sa pagpapababa ng creatinine, pagbawas ng pag-ihi sa gabi at pagpapatibay ng kidney. I-share nyo rin ito sa inyong pamilya, baka sila rin ay nagdurusa ng tahimik. Sana simula ngayong gabi, maging mahimbing ang inyong tulog, maging payapa ang isip, at lumakas ang inyong katawan. Mabuhay kayong lahat, manatiling ligtas, at masaya sa piling ng inyong pamilya. Maraming salamat po.